Naging mabuti nga ba si Anjo sa kanyang mga kapatid sa kabila ng katotohanan? Ibinigay niya ang kanyang buhay sa mga ito. Nananakit ako. Madali para sa akin kasi sinasaktan ko lang sila. Ito yung may kwento na kung saan nirat-rat ang bahay ni Anjo Iliana na mga Padilla. Nagkaroon pa po ng mga barilan, pananakot, suntukan at kung ano-ano pa. Nagkagulo nun. Parang issue ba? Parang nag-walk out. So yung eksena, parang sabi mo si Rustom ay ganon. Yung makeup artist, nagsumbong kay Carmina. Kay Carmina. Yata. Siguro mas maganda habang wala pang madanak na dugo. Lumipat na tayo. Kukunin ko naman ang side ni Anjo matapos magkapag-usap at magkwento si Sheryl Cruz. Nakipag-cool off ka dahil Dahil nga wala akong balls na humarap sa hindi dahil sa hindi mo gusto si Sheryl, kundi dahil Hindi, kumbaga, tatakot ako nun. sa na-in love ka. Oo. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes naman! Siyempre nakakaloka sa super mega nakakabaliw. Magandang umaga, tanghali, hapon, madaling araw, kung anumang oras dumarating sa inyo. Ang vlog kong ito, sobrang saya ako dahil parami ng parami ang mga subscribers at ang mga taong naniniwala at nagmamahal po sa atin. At this time, ibang klaseng putahe naman po ang ibibigay ko sa inyo na kung saan ay makakasama natin. Hindi lang isang magaling na artista, hindi lamang isang public servant, kung hindi isang mabuting ama. Please welcome Anjo Iliana! Morning, how are you? Congratulations. Kumusta? Ang galing-galing mo na mag-host. Ako, bago tayo magsimula, dalawang tanong muna ako. Una, taga saan yung mga alinyo? Ang alin nyo po sa Cebu? Cebu sa ba? Samar? Bisaya kayo? Oo, Bisaya kami. Pero mo, di alam ng tao yun. Alam ba yung isa kong tanong? Kailan ka nagsimula? Kasi parang nung araw, hindi naman kita nakikita eh. 90s ka ba? 1990. Ayan. Oh, 1990. So, nung 80s, wala ka pa na. Wala pa. Pero madalas ako magpunta sa sa palibasa lalaki. Kasi alaalaga ako ni Tito Dogs. Pero hindi pa ganyan buhok mo. Diyos ko, lalaki. Okay. Eh ako naman, tagal ko na nang kilala to si Morley. Kaya nung sabi sa akin na vlog, siguro mga 10 imbitasyon. Eh dito na ako ngayon kasi mabait naman tayo. Okay, go! Alam mo, matagal ko niligawan to eh. Hindi ako naliligaw, pero to niligawan ko talaga eh. Grabe, oo. Pero sobrang thank you. Dahil napatunayan ko ang kasabihang walang matimtimang birhen sa matyagang manalangin. Pinalalangin mo pa to. Isang pangarap na natupad. Ngayong araw na to, saksihan niyo po kami. Panoorin niyo po kami kung paano ang isang nangangarap ay natupad ang kanyang adhikain na makausap ang isang tao matagal niya nang gustong makausap. Yate! Anjo, kumusta ka na? Okay naman, ngayon nag-aantay ako ng mga project para, siyempre meron pa tayong mga pinag-aaral eh. Hindi pa tayo pwede mag-let go. Although, this November, I'll be 40 years na sa showbiz. Nabanggit mo na marami kang pinag-aaral. Ilan ba ang anak mo? Ano-ano ang pangalan at ano-ano ang mga course? Yung panganay ko, si Mika, nagtatrabaho na yan. She's 25. Yung tatlo, nag-aaral pa. So, si Andy, yung susunod, 2 babae at 2 lalaki ako eh. Galing sa isang ina lang lahat yan. Kay Jackie. So, wala akong anak sa labas. Speaking of anak sa labas, hindi ka ba nagkaanak? Ayaw mo? Sa labas? Oo. Okay lang naman. Kaya lang hindi ko sinasadya. Hindi ko pinaplano. Kumbaga, nung kabataan ko, naka-aksidente ako. Okay lang naman sa akin. Nung okay pa yung marriage ko, madalas akong tanungin, bakit may na ikaw daw ang tatay? Sabi ko, hindi eh. Ako naman, pag alam kong tatay ko, kunwari sinabi, kahit hindi ko alam, kasi sabihin, anak mo to, binuntis mo ko nung araw. Okay lang sa akin yun. Kasi, syempre, dugo mo yan, anak mo yan. Ba't ko naman itatakwil? Pero nangyari yun? Wala? Hindi, wala. Speaking of tatay, na sinasabi ni Anjo, alam ba ninyo na sa edad niyang murang gulang, ay naging tatay na siya? Minsan isang panahon, pinagbilin sa kanya ng kanyang ama, nagampanan ang tungkulin ng isang ama. Dahil panganay ako. Kung hindi ako panganay, malamang hindi binilin. Gaano kahirap? Hindi ko kasi makompare kasi first time lang nangyari sa akin yan. Siyempre, 15 years old yata ako nun eh.
So wala akong makompare. Akala ko normal lang lahat. Bata pa isip ko eh. Laro ako noon eh. Basketball, barkada. Hinigay sa akin na responsibilidad ng tatay ko noon. Akala ko normal lang sa buhay yun. Kasi ganun pag-iisip ko noon, bata ako eh. Tapos buti na lang, ginabayan ako ng Diyos. Binigyan ako ng project, binigyan ako ng trabaho. So taon-taon dumarating, hindi naman ako nagrereklamo. Kahit ako yung nag-shoulder ng lahat, inisip ko lang na parte lang yun ng buhay. In the long run, masarap naman ang pakiramdam na katulong ka sa magulang mo, kapatid mo. Saka yung wish ng tatay mo, nagawa mo. Mabuting anak, mabuting kapatid. Naging mabuti nga ba si Anjo sa kanyang mga kapatid sa kabila ng katotohanan? Ibinigay niya ang kanyang buhay sa mga ito. Ano yung mga pinagdaanan mo sa mga kapatid mo? Sa mga kapatid ko, madali lang. Naging stricto lang ako. Gano'n ka-stricto? Pinalaki kasi ako sa under his supervision. Lumaki ako sa kampo dahil sundalo siya. So lahat na sigurong natutunan ko bilang sundalo, yung mahigpit, nananakit. Nananakit ako. Napapaluhod ka sa Hindi, buko. ang sa akin nun, sinturon. Gusto pa sinturon nun. Ewan ko, Sinturon. naranasan mo sa tatay. Oo May naman. sinturon. Kasi ngayon, pag nagsinturon ka ng bata, babarangay. Nung araw po, wala pang ganyan. Yung teacher nga, pwedeng mamalo nung araw. Papaluin niya. May ano yun, may stick. Papaluin ka. Ewan ko, iba na kwento, papakain ka ng chok. May mga ganun naririnig ang kwento. Napakain ako ng chok. Oh, Nasa tingnan mo. sobrang daldal ko. Totoo pala yung Hi chismis. kay Mrs. Samonte. Nung araw, marami ka pang pwedeng gawin sa mga bata. So, balik tayo sa tanong mo, madali para sa akin. Kasi sinasaktan ko lang sila. Tapos, mga 1 buwan, 2 buwan, mabait sila. Sasaktan ko, kasi puro lalaki yung kapatid ko. Kaya, matitigas ang ulo, malilikot, pasaway ba? Lumaki si mga kapatid mo. Yung sumunod sa akin, Robby namatay Si Robby na. namatay. At Oo, the age of namatay yun. 14. Oo. Tapos si Polly, nag-artista rin, naging leading man ni Carmina. Pero hindi Nag-ang nagtuloy, TV. no? Oo, Nag-ang hindi TV siya, matagal. 5 years siya nag-ang TV. Tapos si Jo Marina. Jo Marie naman, tingin ko nauna yata si Jo Maring sumikat sa kanya o pumasok sa showbiz kasi bata pa lang sila nun yung Guapings. Parang 12-13 years old sila. Sinabak na sila ni Dog sa bench hanggang sa naging Guapings. Tapos yun nga, silang tatlo. So natuwa ka na maging guwaping si Jo Marina dahil medyo financially may katulong ka na. Oo, tuwa ako nun. Pero hindi ko inobliga na ikaw sagot nito, ikaw sagot nito. Hindi. Sa kanya na yun. Kumbaga, matuto siya sa sarili niya. Kung gusto niyang tumulong, di, thank you. At age of 15, nung ikaw na ang tumayong bilang isang ama at bilang breadwinner, ikaw rin ba yung nag-grocery, namamalengke, o nagbibigay ka lang ng pera sa mami mo? Depende. Pag hindi busy, gusto ko sinasamahan yung tatay. Kasi tatay ko sa wheelchair. Gusto ko sinasamahan siya sa grocery. Pero sa malengke, pumupunta siya. Pero ako hindi na sumasama sa palengke nun. Bilang isang kapatid na nag-alaga sa isang kapatid, aminin na natin sa hindi, isang malaking controversial na pinag-usapan sa showbiz world, ang nangyaring problema sa inyo ni Jo Marie. Ano ang reaction mo bilang kapatid tatay na nagkaroon kayo ng hidwaan? Noong una, syempre galit ako dahil parang unfair naman. Parang panganay ako. Lahat ginawa ko naman para sa inyo. So, but now, mga 2 months yun yung anger ko, rage. Pero hindi naman kaming naging confrontational. Pero after nun, inisip ko yung advice ng tatay ko. Ano kung sasabihin sa akin ng tatay ko? Parang, wala, kalimutan mo na yan. Ganyan. Kaya ngayon, wala akong nararamdamang galit. Nagkabati kami nung New Year, pero nagbatian. Hindi naman nagbati. Nagbatian kami nung New Year, pero hindi naman kami nag-uusap, nagtatawagan. Okay na yan. Ang importante, wala, ako sa side ko, wala akong hatred sa'yo. Ako, peace ako. Masarap din kasi may inner peace. Totoo naman. Yan yung mga priceless na hindi nabibili ng pera. Totoo naman yan. Inner peace, peace of mind. Kumbaga, hindi nagbabawas sa buhay mo. Nakakabawas ng buhay, isip ka na isip, tapos Stress. galit ka, di ba? High blood ka, ganyan. So ako, parang, okay, ano na yan? Lesson learned, so move on ka lang. Sir Anjo, may itatanong po ako, okay lang po kung sagutin po nyo o hindi. Nalilinawin ko po yung isang issue na pinag-ugatan ng hindi pagkakaintindihan. Ito po daw ay may kinalaman sa pera na ginastos ni Jo Marie na ang budget para sa'yo. Ito po ba ang tunay na dahilan? Once and for all, pasasagot po natin ito. At sa totoo lang, hindi kami nag-usap tungkol kung ano yung pinag-awayan. And para sa akin kasi, from my point of view, and I guess his point of view also,
kung ano man ang pinag-awayan namin, o pinagtampuhan namin, siguro mas maganda kung sa inyo na lang magkapatid yan. So hindi ko ma-confirm, hindi ka rin hindi ma-confirm. Pero may kinalaman. No comment na lang kasi ang tagal na mga 3 years ago pa yan. Pero pwede mong tanungin, pwede ko naman i-deny. So at least naitanong mo. Pero wala kang dinay. Wala kang deny. Totoo. Ang laking gulat daw ni Anjo ng mga panahon wala na yung budget niya para sa kanyang tatakbuhin sa eleksyon. Iyon ang mga naglalabasang issue. Hindi aaminin, walang i-deny po ba uli? Hindi din tanong mo. Pareho lang. Parang gusto ko lang talaga kunin. Hindi, siguro balang araw pag let's say 10, 15 years from now, mag-usap kami ni Jo Marie. Tapos siguro kahit kami dalawa, interviewin mo para makwento namin kung ano nangyari. Mahirap kasi yung wala dito yung isang side, di ba? Maganda kung dalawa kayo nag-usap. Ako, never ko siyang kinonfront. Never ko siyang kinausap tungkol kung ano nangyari. Basta't ako, nag-withdraw na ako dun sa pagtakbo ko nun sa 5th District. Ano ba tatakbuhin yun? Congressman. Sir Anjo, gusto ko lang itanong sa'yo. Alam naman natin na mahinahon ka, masiyahin ka, kaya nga komedyante ka. Ano yung isang bagay na pwedeng ikagalit mo? Ako kasi, hindi ako nagtatanim. Nagagalit ako. Pero ang bilis kong magpatawad. Ang bilis kong maglimot. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam, mana ba to? Genes ba to? DNA ba to? O takot ako sa Diyos? Ba? Basta ako, hindi ko tinatanim yun. Pag may kasalanan ka sa akin, naku, hindi ka abot ng 1 taon. Buwan lang, mapapatawad na kita. Pero, hindi kita kausapin. Pero hindi ko pinagdadasal na may mangyari sa'yo, may masamang mangyari sa'yo. Hindi. Kumbaga, after kunwari, 1 month, minsan weeks, depende kung gaano ka bigat yung nagawa mo sa akin, patawarin na kita nun. Tapos, wag na tayo mag-usap kasi, kumbaga, may ginawa ka sa akin masama eh. Pero, asahan mo na pinatawad na kita from the bottom of my heart. Speaking of patawad, babalikan natin ang isang kwento na kung saan nagsisimula pa lamang ako noon bilang isang showbiz reporter. At noong mga panahon na yon ay nagsisimula na rin naman makagawa ng pangalan si Anjo sa showbiz. Ito yung kwentong may kinalaman sa Edgeworth. Ito yung may kwento na kung saan niratrat ang bahay ni Anjo Iliana na mga Padilla. Ito po ay para sa kalaman po ng mga Gen Z at mga baguhan po nating mga manonood at tagapakinig. Malaking issue po ito na kung saan ay nagkaroon pa po ng mga barilan, pananakot, suntukan at kung ano-ano pa. Kumusta na kung babalikan mo yung pagkakataon na yon sa ngayon? Ano ang realization mo? Marami rin hindi may alam kung ano yung Ikwento mo ugat. nga. Sige, ugatin natin Kasi yan. nung nagkademandahan kami noon, bawal magsalita sa press, di ba? Ganun yan. Pag may kaso kayo, hindi daw pwedeng gag order ba tawag doon, di ba? Bawal. Gag order. Bawal ka mag-comment sa media. So, nagkabati kami, nagkaayos. Actually, nagkaayos, hindi pa nagkabati. In the long run, nagkabati kami ni Rustum. Nabibigyan ng hari ni ngayon. Robin. Pero I always call him Rustum. Rustum, Because I respect him. Kasi nakilala ko siya as Rustum. Hindi ko siya nakilalang Bibi. Malungkot nga ako nung naging Bibi. Kasi, Ba't ka nalungkot? kasi nasanay ako sa kanya, Rustum. Kumbaga, parang pag nakakanood nga ako sa wala na si Rustum, patay niya, sabi ni Bibi. Di ba? Parang nalulungkot kasi doon, yung nakilala kong tao, hindi naman si Bibi nakilala ko, si Rustum. Anyway, going back, parang nag-umpisa yung away namin. Yung ratrata na yon. Naalala ko pa ito. Ini-interview ko. Tumatanggi. Ayaw Kasi talaga. may gag order yung court. Sige, kwento na natin. Mahal. Tapos na yun eh. Okay, go. Yung mga ratrata yan, no comment na lang ako. Pero yung umpisa ganito. paano? Kasi si Robin, kapitbahay ko sa Fairview. Talagang 1, 2, 3, 4, 5 houses away. Binabati ko naman siya pag minsan magbabasketball ako. Sa palibasa lalaki, director namin si Mr. M, Johnny Manahan. Ang assistant director si Boyong Bayesion. Sa kwento ng palibasa, assistant director, yan ang nag-aano ng script. Nag-guess ka na, di ba? Si Direk Boyong, di ba? Siya ang nagmamando. Reading! Magagalit siya, init ulo, pero nagpapatawa rin yan. Nagdadagdag siya sa linya. So sanay na kami kay Boyong. Ngayon, pag nagre-reading kayo, o nagpo-floor na, rehearsal, bago
mag-take. Bago tawagin si Mr. M, nagre-rehearse kami. So ako naman, bilang artista, sunod lang ako ng sunod sa AD. Kasi sa palibhasa, ang director talaga si Boyong sa pag-aartista. Sa pagkakamera, lahat si Mr. M na yan. Pero lang, pag may gusto siyang paggawa, bababayan si Mr. M. So yung eksena, parang ganito sabihin mo, na wala akong kaalam-alam. Sabi mo, si Rustum ay ganon. So, may kadugtong na yan. Parang bakla. Ganun, bakla, diba? Based dun sa naririnig niya. Ako kasi hindi ako mahilig sa chismis nun eh. Kasi syempre, pag chismis, di mo lang kung totoo. Hindi. Ba't mo naman i-judge yung isang tao kung may naririnig ka lang na chismis. Diba? So, hindi ako pumapatol sa Marites noon. Marites na yun eh. Ngayon ka na lang Hindi po. pa rin. Pero, pag madalas na, out of 100 na tira, parang doon na ako sa naniniwala. Kasi ang dami na eh. Pero nung araw, wala naman lumalabas na issue nun. Wala, no. Gusto. Parang kumakalat lang inner circle o showbiz circle. Parang gano'n. So, ako naman, alam kong rehearsal lang yun, hindi naman take. So, sinunod ko lang si Boyong para makita lang niya na sumusunod ako sa kanya. Tsaka, game lang. Iba kasi ang take. Pag take ka na, siyempre mag-iisip ka muna na, teka, direct, baka naman masama yung sasabihin kong yan, di ba? Kasi wala naman ako nababasang ganyan. Doon ka palang papalag. Pero yung rehearsal, joke-joke lang kayo nun eh. Aga pa nun eh. Yun, nagawa ko. So, rehearsal lang yun. Tapos nagtatawanan sila. Kasi may mga artista rin ngayon na gano'n eh. May matunog na, gay si ganito, bakla si ganito, tomboy si ganito, di ba? Gina-joke yun naman inside yun, di ba? Pero hindi nyo pinapalabas. Hindi pinapalabas. Ganun na nangyari noon. Yung makeup artist, nagsumbong kay Carmina yata. Nandun sila sa dressing room. Kasi magsyota pa lang sila nun. Sabi ni Sir Anjo dun sa baba, ganyan. Hindi man lang in-explain na galing sa AD. Siyempre, ano ka agad dyan. Tsaka hindi sinabi na nagre-rehearsal lang kami. Hindi take. So, akala take. So, parang sa tagal hindi ko maalala, walk-out ba si Carmina? Basta hindi ka. Kasama niyo sa palibasa lalaki ni Carmina. Basta parang nagkagulo nun. Parang issue ba? Parang nag-walk-out. So, hanggang isang araw, dahil magkapit-bahay kayo, ayun din, nag-aaway kayo. Dahil siyempre, pag-protect tayo mo yung kapatid. Si, si Royet, na mayapa na rin. God bless his soul. Hindi ko naman talaga masisi kasi bilang kapatid, siyempre, ako rin, ganun ako eh. Pinoprotektahan ko rin yung mga kapatid ko pag may naririnig ako. To the point, awayin ko rin kung sino naaway sa kanila. So, hindi ko rin sila masisi nun. Ang importante lang nun, nakialam na lang sila The Boy nun eh. Malaki ng issue to eh. Malaki na eh. So, marami na si The Boy naman, dahil presidente siya ng mga artista. Tsaka kamag-anak na siya, itigil na natin. So, pinagkita kami dati. Si Royet muna, tsaka si Robin. Tapos later, court si Rustum. So, yun, nag-ayos na. Tapos, para sa akin kasi, para wala nang gulo, ako na yung lumipat sa Paranaque. Yun ang dahilan mo. Yun ang dahilan. Kasi sa akin, sabi ko, kinausap ko yung tatay ko. Paralisado na yung tatay ko nun eh. Nanay ko, mga kapatid. Sabi ko, ang dami na nangyari. Siguro, mas maganda habang wala pang dumadanak na dugo. Lumipat na tayo. Kasi oras na may dumanak yan, baka hanggang may anak na ako, may mga apo na ako, nag-aaway pa yung pamilya. So sabi ko, habang wala pa, lipat na lang tayo. Pero hindi mo sinasabi na yun ang dahilan, no? Ano nangyari yun? May. So, nung medyo magulo na, parang bago yata mag-December or January. Pero niratrat yung bahay nyo. Pinagbabaril ang bahay nyo. Yung mga barila, no comment. No comment. Kasi, hindi, alam mo, last year ba, 2 years ago, si Royet, pinagdasal ko rin siya sana maayos yung niya. Kasi si Robin, very friendly sa akin si Robin. Ako naman, pag makumbaba kang tao, ay susubukan ko maging mas makumbaba pa sa'yo. So, best friend kami ni Robin ngayon, na nagkikita kami. Tol nga ang tawag namin sa isa't isa. Tapos na yan eh. Wag na natin pag-usapan yung nakaraan, ganyan, barilan, ganyan. Tapos na yan. Tsaka, yun yung sinasabi ko na mahirap magsalita pag ikaw lang mag-isa. Pero sa totoo lang, gusto ko lang kunin ang reaksyon mo nung magladlad, nung umami sa PBB, si Rustum Padilla, na ngayon ay bibigyan ng ari. Ano yung saktong naramdaman mo? Nalungkot ako. Feeling ko, nagigilty ako parang kahit papano nag-add yun or parang dahil sa nagawa namin sa palibasa, naging tulay yun para umamin siya. Di ba? Doon nagsimula yun eh. Yung public na public Nalungkot ako noon kasi
kasi parang nag-guilty ako na kung hindi kaya nangyari yung gulong yun nun, baka nag-straight ba siya? May ganun akong naramdaman. Kaya nga sinasabi ko, nakilala ko si Rustum as Rustum. Nung nag-uusap nga kami, nung baby na siya sabi ko, hindi ako sanay sa'yo. Sabi ko, Nag-trigger. yun nga, baka hindi kaya naka-trigger to. Ako yung frontliner ng palibasa. Ako yung lumalabas na may kasalanan. Bilang isang ordinaryong tao, kapag nakikita mo si Bibi na maganda siya ngayon, na talagang babaeng babae, ano ang reaction mo? Ako happy sa kanya. Yung dati hindi ko pa matanggap Pero lately, parang dahil lalo na pag magkakasama sila magkapatid, parang nakikita ko medyo masaya. At saka si Robin, parang mas tanggap na niya ngayon Parang nung umpisa narinig ko, parang hindi pa Masaya siya sa kung ano yung kalagayan niya ngayon. To the point na interview pa niya si Carmina or na si Soren pa nga, na may napapanood ang mga ganun. Masaya ako para kay Bibi ngayon. Ano ang masarap bigasin? Ang pangalang Bibi o ang pangalang Rustum? Nung araw, Rustum. Pero dahil ito yung ginusto ngayon ni Rustum, nire-respeto ko yun. Pag nakikita ko masaya yung isang tao kung ano yung kalagayan niya ngayon, masaya siya sa Bibi, masaya ako at tanggap kita Bibi. Pero namimiss ko yung Rustum na kaibigan ko nung araw. Pasingtabi na rin siyempre sa Padilla family. Kwentuhan lang naman to, matagal na naman to. At saka hindi ko sa akin nang galing yun, marites na yun. Nagamit lang ako doon sa show. Ano natutunan mo doon? Number one, mahirap talaga magbiro na isipin mo lagi baka nakakasakit ka ng tao. Kasi kahit naman sa classroom noon, sa kalye, minsan as a comedian, sanay ka na magpatawa. So, bangka ka ng bangka, laglag ka ng laglag, di ba? Ang moral lesson na natutunan ko at nakikita ko rin sa ibang comedian yun, yung tingnan mo kung nakakasakit ka na ng damdamin. Kasi baka mamaya yung joke mo, joke para sa'yo, joke para sa iba, pero masakit na pala dun sa binabata mo. O, di ba kay Vice Ganda, kaya lang hanggang hindi pa yata pinapatawad ni Jessica So. Wala man tayong kinalaman doon. Pero ilabas naman yung nangyari. Doon sa, di ba? Kasi doon sa concert, Di ba? Bongga. Hindi, sabihin bongga magpatawa. Bongga magpatawa. Pero pag ganun kasi, sakit ng komedyante. Sige lang, nagbibira ka. Hindi mo alam kung ano nararamdaman nung bibira mo. Yun ang natutunan ko number one na gusto ko bago magbitaw, kahit nasa eksena, yung 1 second na yun, malaman ko na masasakta ba. Kaya minsan may mga joke, hindi na ako bumibitaw. Last year, mayroon ako mga sitcom, iniisip ko, makakasakit ba ito sa kanya? Wag na lang. So, paano na ako noon? Naatras na ako. Kasi ayoko nang makasakit, kumbaga, sa joke. Pero ano ba sa iyo ang kahulugan o essence ng pagiging isang comedy actor o comedy actress? Dalawang bagay yan Kasi, siyempre, yung to entertain, kailangan mo magpatawa, di ba? At the same time, katulad ng naranasan ko yun, hanggang saan yung limit mo ng magpapatawa na hindi ka nakakasakit ng damdamin ng isang tao. So, yun ang dalawang bagay na binabalance mo. Or community. Wala rin, nakakasakit ka na ba ng LGBT community? Di ba? Kasi may ganun Daming ang bawal na ngayon na sa TV na bawal lang gawin. Kasi nga, inaano natin na baka yung nanonood, nasasaktan, na-offend sila. Nung araw, iba ang tawag doon pag may problema sa pag-iisip. Iba ang tawag sa TV. Ngayon, bawal na yon, banggitin. Iba na ang tawag ngayon. Parang special. Dati, baliw. Hindi, meron pa Pagpasensya. Pagpasensya po kayo Ito, yung mga nakaraan. Real talk lang po ito. Real talk. Nung araw, pwede yung, mongoloid. Mongoloid ka. Nagagamit sa TV yun. Nagjo-joke pa yun. Abnormal. Tapos tawanan pa yung mga tao. Abnormal. Sa amin, parang entertainment, patawa. May mga natatawa naman talaga. Sa eskwela, ginagamit, natatawa. Pero yung mismong individual, yung mismong mga magulang na mga batang to, syempre nasasaktan sila. Tama lang na talagang protektahan itong mga bata at saka mga magulang kasi may damdamin sila Ikaw bilang isang komedyante, napikon ka na rin ba na ginamit ka sa isang biniro ka ba na napikon ka na rin? Wala akong maisip ngayon na napikon ako. Pero kadalasan naman talaga yan. Laglagan, pikunan. Sa tagal ko sa industriya, wala akong maisip ngayon. Pero malamang nanggaling yun sa palibasa dahil laglagan lang kami ng laglagan yun. Pero wala akong maalala. So baka wala. Pero ang confirm, may napikon sa yung todo. Nagkabari ng pangay.
Pero, yun nga. Yung pag-share ko ngayon, at least, unang-una, nalinaw ko yung kwento. Kasi, yung social media ngayon, ang dami rin lumalabas. So, syempre, ang lumalabas ngayon, yung mga reports na nanggaling noong 1994. So, ngayon, parang hanggang dun lang na nag-away kami, ganyan. So, at least ngayon, medyo para na rin sa inyong kaalaman, ano ba talaga nangyari nun? Ganun kasimple lang nangyari nun. Pero, importante talaga yung kayo, nagpapatawad sa isa't isa, nagbabati. Mas maganda para sa lahat. At least walang problema na. Ano nangyari sa kaso nun? Wala, kasi puro pull out na, puro retract. Kasi nagkabuti na kayo. So, ibinasura yung kaso? Wala na yan. Nung minsan nga, nagkuha ko ng NBI. Ano nangyari? Sabi, sir, may ano kayo? May hit. May hit ka. Sabi, ano kaya itong hit na to? Sinek ko, kaya 1994. Naisip ko na, ito yung Edgeworth na yan. Uso Edgeworth nun Kadimandahan. Di sinek ko, yun na nga. So, pumunta ako dun sa branch, ganito ng Quezon City. Tapos yun naman, inanala, sa tagal na nito, dismiss na to. Kaya may record pa kasi yun Hanggang hindi na di-dismiss final ng judge, pag kumuha ka ng NBI. Kaya ka kumuha ng NBI? Noong 2022. So, lumabas pa yun? Lumabas, may hit. Kasi kinocomputerize na nila kaya lahat ng records, ganyan. So, siguro, pagpasok nilang ganun, hanggang hindi pa nga tinatanggal ng judge yung puputok yun. Buti nga, naayos yun kagad Akala ko, anong mangyari ito? Magkikita-kita ulit kami sa korte. Okay na. Ganun pala. Ang sarap pag-usapan, yung mga kwentong nagdaan, no? Yung ang bigat-bigat noon, pero ang simple lang pala. Tsaka medyo maganda na rin yung pakiramdam ko kasi at least naikwento ko yung talagang nangyari. Di ba? Kasi malala mo yung kinentuhan nito yung totoong nangyari dun sa set. Thank you so much. At hindi ko lang din narinig yan talagang kwento Yun mo. talaga kasi may gag order nga kami noon. Tapos nung kabati kami, ba't pa ako magkikwento? Baka simulan na naman ang awat. At total naman, nabuksan na yung mga kwento. Kukunin ko naman ang side ni Anjo matapos magkapag-usap at magkwento si Cheryl Cruz. Si Cheryl Cruz ay naging bahagi ng programa ni Kuya Boy Abunda na kung saan ay inamin nito na nagkaroon sila ng relasyon ni Anjo Iliana na tumagal din ng kung ilang buwan at taon pero hindi daw natapos kundi nagkaroon daw ng parang third party. Ayan. Ano ang kwento ron? Naku, ang matindi yung kwento dun Kaya na lang natin, i-edit. Hindi, wag mo edit. Marami na rin nang wala na si Fernando po. Wala. Puro mga action star yung mga... Sige. Ano ba yung kwento nun? Nagpaalam ako kay Cheryl noon na mag-ano muna, cool off. Kasi yung mga panahon na magpapaalam na ako kay FPJ na pakakasal na kami ng Papakasalan mo na siya. anak-anakan niya at pamangkin niya. Tapos si Ricky, nadadalo ko pa noon. Ricky Belmonte, sa Malangit na Wang Kaluluwa. Bait naman si Ricky sa akin. So, siyempre, may atraso kay FPJ. Ano? Star Olympics. Yan, alam mo, ngayon lumalabas yung mga Star Olympics. Si Fernando po kasi 2 beses kong tinakbuhan sa inuman. Yung una, gano'n, Star Olympics, sabi sa akin, upo ka dito. Ako kasi, siyempre, bata pa ako nun Siyempre, FPJ yan Tinitingala na lahat yan Gaganunin ka sa hita. Pak, ang lakas. Katabi kami, tapos may bote. Tapos may sasabihin ako sa'yo. Sabi ni FPJ sa akin. Sabi ko, ano kaya ang atraso ko dito? Kinabahan ka na? Oo, siyempre. Hindi naman kami close Awakan niya ako sa hita. Lakas. Tapos narinig ko mga kwento, mga ginugulpi, ganun-ganun kayo. Di ba? Siyempre, may nakakarinig ka ng mga Baka kwento. magulpi ka. Ang nangyari, may sasabihin ako sa'yo. Seryoso siya. Paborito ko yung Takeshi Castle. Sabi ko, Takeshi Castle. Salamat po. Siyempre, salamat, di ba? Hindi yun. Nanonood siya ng Takeshi Castle. Alam ba yun, Takeshi Castle? Mga kalokohan namin, Smokey Manalo. Mga kwento nung kasi, pag inupuan ka daw ni FPJ at may beer siyang hawak, abutin 2 gabi yun. Narinig ko nga sa FPJ Studios, 3 gabi Hindi ako nagloloko. Mahina daw yung 24 hours. Ako naman, hindi kasi ako umiinom. Yun ang problema ko, hindi ako umiinom. Hindi ako sanay na nagiinuman. So, kunyari, inom-inom lang ako nung pupunta lang ako sa CR. Hanggang alis yan. Siyempre, hindi ako umalis. Siguro mga 2 CR siya, ng 3. Bago ako tumakbo.
Tinakasan mo siya. Inanong ka. Malamang! Kasi nga, huwag ako alis. Eh. Kung gusto niya ako kakintuan. Kasi nga, paborito niya yung Takeshi Castle. So, malangit na rin. Kasi inisip nun yung, baka natutuwa siya, gusto niya ako isama sa movie, di ba? Hindi ko naisip yun. Ang naisip ko lang yung mga narinig kong kwento kay na Cheryl. 3 araw sila. Hindi, yung kay Cheryl nga yun. So, kinabahan ako nun. Sabi ko, ito na naman. Ilang beses kong tinakasan to eh. Galit sa akin to, alam ko eh. Yung iniisip ko, galit sa akin si FPJ. Tapos hihingo yung kamay nung anak-anakan niya. Baka sampalin ako nito. Baka Masuntok ka. makakahasahan ako ng baril nito. Pagkatapos mo ang takasan, hindi ka lalaking kausap. Sabi mo, antayin mo ako, tapos tinatakasan mo ako. May balbas na ako noon eh. Nagtinubuan ako ng balbas, kaya isip. Mga ilang araw din yung pinaplano ko, anong sasabihin ko kay FPG. Wala akong problema kay Susan Roses kasi dumadalo sa shooting noon. So alam niya, kay FPJ lang. Hanggang sa nagpaalam ako sa kanya na ano muna kami, cool off. Ano muna, kasi naintindihan naman niya ako. Sabi niya, sige. Nakipag-cool off ka Dahil nga, Kay FPJ? Oo, wala akong balls na humarap sa Hindi dahil sa hindi mo gusto si Cheryl, kundi dahil... Hindi, dahil takot ako, may atraso nga ako kay FPJ. Meron pa kasing isang kwento nun eh. May isang kwento pa na, si Dolphy naman nagkwento sa akin. Yung mami ko, may half-brother. Magkaaway na sila ni bayao ni FPJ. Basta yun. Lahat ng pelikula ni FPJ nun, halos nandun siya. Yung bayao niya. Artista rin kasi yung kapatid ng mami ko nun. Pero nandun siya sa grupo ni Dolphy. Nung wake nung daddy ko, dumalaw si Dolphy sa akin. Naikwento niya yung ano nangyari nung araw. So, parang ganun din. May baril-barilan din nun. Tapos sabi niya, yung tito mo, Andy, yung pangalan niya, Andy Garchitorena. Garchitorena kasi nanay ko. Sabi niya, ayun, medyo tinamaan niya yung ano. Kalimutan ko yung pangalan eh. Soler. Bob Soler. Si Bob Soler? Bob Soler. Natamaan niya dito. Kaya pag pinapanood ko si Bob Soler hanggang ngayon, sumalangit na rin. Pag nakikita ko, hawak siyang baril, hindi niya magganito yung ganito niya. Yun, tinamaan ng tito ko. Sa kwento ni Dolphy, ganun nga nangyari. Bakit naman natamaan? Hindi ko na alam ba't sila nag-away. Ba't sila Kasi nag-away? barilan, ganun. Ito na, di sabi ni Dolphy, kailangan puntahan natin si FPJ. Hingi ka ng tawad. So, pare, punta si Dolphy. Kasi bata niya tong tito ko eh. Hindi ko siya na-meet. Hindi pa yata ako pinapanganak nun eh. Nag-ano na rin siya, parang nawala na rin, matay na rin. 1-year-old yata nung namatay yun. So, niregaluhan daw nila ng malaking Santo Niño si FPJ, ni Dolphy, tsaka yung tito ko, yung half-brother ng mami ko, para patawarin. Sabi daw ni FPJ, pare, para namang hindi ko patatawarin niya, ang laki-laki nitong Santo Niño. Mga ganun ba? So, pasabi ko, baka mamaya malaman ni FPJ, diba? May mga atraso na. 2 beses na, oo. Tapos si mamaya sabi, kapatid mo pala si ano. Ay, tito mo pala. Tito na yun, ha? Di siya- Lahi pala kayo Oo, talaga. talagang ano. Kumbaga, tatakot ako nun. Anyway, nag-break kami, going back sa kwento. Ang dami ko na share na, hindi ko na ikikwento. Nag-girlfriend naman ako ng iba. Kasama ko sa palibasa. Teka muna, linawin natin. Kailan kayo naging mag-on ni Cheryl? Ilang buwan at ilang taon? Buwan lang. Pero para sa amin, matagal na. Paano nag-start yung relationship nyo? Sa shooting, Nang Milyonaryong Mini, Star Cinema. doon nagsimula? Doon nagsimula kasi mabait si siya, sweet yan eh. Leading lady ko, pag napapawis yan kasi ako, pinupunasan na ako dito, ganyan. Mabilis ako bumigay pag ganun yung inaasikaso ka. Dahil, di ba, alam mo naman, ako yung nag-aasikaso sa pamilya ko eh. Kumbaga, kulang ako sa pagmamahal, Oo, di ba? so, parang Ako yung ganun. puro ako labas. Akala ko pagmamahal. Marupok, kasi puro ako labas ng asikaso, pagmamahal. Kumbaga, wala nang nag-aasikaso sa akin. Sa konting gan lang na may punas. Ay, tumitig naman. So, na-in love ka? Oo. Si Jackie ba yung nabuntis mo noon kung bakit nagalit si... Hindi ko masabing may nabuntis ako kasi girlfriend ko na siya noon. umaasa pala si Cheryl. Ano ginawa mo? Hinayaan mo isang umasa na lang. Oo. May na akong tawad sa'yo. Kung galit ka sa akin sa mga nangyari. Kasi, ano lakas eh. Parang nilalabas siya dun yung galit niyang 10 taon nagawa ko sa kanya. Ganun kasakit. Wala kasing closure masyado nun eh. Kung may gusto kang balikan sa mga naging ex mo, sino to? Well, isa na si She. Mahal mo pa si Cheryl. Sabi ko nga sa'yo, habang buhay ko nang mamahalin yan si Cheryl. La Batanes hanggang hulo. Totoo ba? Oh, alin? Na hanggang ngayon masama pa rin ang loob mo. Iniisip ko, ano nangyari? Bakit yung loyalty ko, tagal-tagal ko dito. Ano nangyari? Bakit parang nagkalimutan? Tinanggal ka ba, inalis o ano? Waiting list. Kaya siguro mas maloob ko nun kasi nung mga panahon na yon, sila-sila lang. Nalugi ba talaga? Kahit bago pa mag-aldab, naririnig ko na yan, magsasara na yung tape, ganun. May laki nung aldab eh. Nasalo niya yung show nun eh. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio.
Ito ang Tundo.